Okay, so yung next part natin, since meron na tayong taga-create, ang next part naman natin will be yung tinatawag natin na edit. So, ang gagawin ko, kukunin ko ulit itong si HTTP GET kasi kailangan nating i-pull out yung data kapag nag edit ka. So, gagamit ka ulit ng HTTP GET. Pero, ang pangalan nito will be edit. Then, meron tayong int ID. So, ang purpose ng ID na ito, purpose is to check the matching ID. So, syempre, kailangan natin ng ID na manggagaling sa user kung ano yung gusto niyang i-edit at meron tayong ID para sa mismong product natin. So, ang pinakatrabaho ng ID na ito is to run sa mga ID ng product natin para makita if nag-match ba yung ID ng product at saka yung ID gustong i-edit ng user natin. Okay? So, ang gagawin natin is, let's erase muna ito. First, ang gagawin natin is magde-declare tayo ng variable. And then, tatawag tayo ng shoe. Then, equal natin siya sa shoe list natin. Okay, so after natin makuha yung shoe list natin, magda-dot tayo dito. Sabihin natin first or default. Yan. So, first or default, makikita nyo yung suggestion, kukunin natin yan. Okay. So, si x guys is a variable ng ano natin, ng model. So, yan yung magiging model natin. Ngayon, mapapansin nyo, itong x na ito, nag.id tayo. Ibig sabihin yan guys, itong x, connected siya, automatic, dito sa ID model natin dito. By default yan. Tapos, etong ID naman na to guys, is eto siya. Okay, kaya nasasabi ko na yung X ay connected siya dun sa model natin. Tapos, equal, ibig sabihin, we're looking if nagmamatch ba yung ID ng product at saka yung ID nilagay ng user natin. Yung ID na yan, eto siya. Okay, so ang pinaka-purpose, for example, no, ito ipapakita natin. For example, meron tayong ID 1, equal siya sa Nike. Tapos meron tayong ID 2, tapos equal siya sa world balance. Then, ID number 3, equal siya sa converse. Yan, for example. Ngayon, ang trabaho ni X, guys, kasi 'di ba, for example, meron tayong ID. Etong ID na ito or yung ID na to, guys, sa property natin is eto siya. Yan, yung ID 1, ID 2, ID 3. So, ang ginagawa natin, si ID ba na ID ng mga product ay magma-match ba siya sa ID. Ngayon, yung ID na maliit na yan, yan yung ID na galing sa user. Okay? So, yan yung ano niya, yan yung purpose. So, for example, ang ID natin na nandito is 2. Tapos, equal sa ID. Ang ID na nilagay ni user ay 2. Okay? So, ngayon, eto yan, yung part na yan. Anong purpose ni X? Si X, guys, ang gagawin niya ito. So, first run, eto si X. So, ang ID natin dito will be 1. So, match ba siya? False. Hindi yan match. Ngayon, ang gagawin ni X, aalis siya dyan, pupunta siya dito. Okay. So, ang ID na to ay 2 siya. Then, ang ID ng user natin ay 2. So, nakita niya match. So, ang gagawin ng user, true. I mean ng program is true. Okay? So, ayan yung purpose.
ng x greater than equal greater than to x.id equal to ID. So, yun yung pinaka-purpose niya. Ang trabaho ni X, maglakad sa mga products natin para makita niya kung match yung ID natin na nandito sa ID na nilagay ng user natin. Okay, so kung nag-match siya, 2 yung ID at 2 yung nilagay ni user, pwede niyang i-edit. For example, yung name, brand, price, and quantity. Pwede niyang i-edit yan since nag-match naman yung X natin sa ID or etong mga to. Okay, so yun yung purpose ng part ng program na to. Then, sasabihin natin if yung shoe natin ay nag-equal siya sa null. When we say null, guys, ibig sabihin, baka ang ilagay ni user ay 5, wala naman tayong ID na 5. So, ibig sabihin, null siya or wala, hindi natin nakita. So, ang gagawin natin, i-return natin yung tinatawag natin na not found. Okay? So, after nun, yun siya. So, sasabihin natin, hindi natin nakita yung hinahanap niya kasi wala naman sa list natin. Then, ang gagawin natin nun, return view true. So, para hindi umalis yung page natin sa mismong kung nasaan tayo, i-return natin yung view true. Kumbaga, i-reload lang natin yung mismong page na meron tayo. Okay, so since guys ay meron na tayong tagahanap ng ID, ang gagawin natin ay magkakaroon naman tayo ng posting. Siyempre, kailangan kapag nag-edit ka, nasa-save yung mga in-edit mo. So, ang trabaho ng saving na yon ay trabaho siya ng post po natin. Okay? So, at this part ay tatawagin ulit natin si edit. Okay? Then, shoe tapos S. Same lang to, hindi natin papalitan kasi ang edit natin is galing siya sa name, brand, price, and quantity. So, mga ganun. So, alisin natin to. Gagawin ko ay kokopyahin ko yung part na to. Bakit? Kasi kailangan makita ng saving natin kung nag-match ba or meron bang inedit. No? So, mapapansin nyo red ito, papalitan kasi natin siya ng ID property natin. Ito, papalitan natin siya dapat ng ganito. So, tapos, gagamit tayo ng S kasi siya yung nag-handle ng property ng ID natin dito. Okay, so, di-declare ko lang yung S.id. Yan. So, after, let's say for example, nakita natin na nag-match naman, meron namang ID doon, then sasabihin natin ay shoe dot, sabihin natin dito yung name ng mismong product natin. Then, s.sname, then shoe dot, sabihin natin sa price, then s.price, then shoe, tapos dot, itong part naman na ito ay yung quantity natin, then equal to s.quantity. So, kumbaga, ang kaya nating i-edit ngayon is yung name, yung price, and yung quantity. So, lahat ng changes na yon mapapasa sa shoe natin, which is dito. So, connected sila. And then, ang gagawin natin para ma-save yun ay magre-return ulit tayo o redirect natin. Redirect. Mali yata spelling ko. Redirect to action. Tapos, tatawagin natin dito will be yung index natin. So, para ma-save yung mga edit na ginawa po natin. Okay, so yung next part naman ay kukunin ulit natin etong get naman. So, sa baba siya ng saving natin. So, dito meron tayong get.
papalitan natin siya ng delete. So, meron kang create, meron kang edit, at meron ka ring delete. So, same lang din. So, var shoe is equals to shoe list. First or default, yung x.id natin. So, same lang yan. And then, if shoe equal to null, return not found, and then return view.choose. So, wala tayong changes na gagalawin talaga dyan. Kumbaga, dineclare lang natin yung delete, and then titignan natin kung nagmamatch ba yung ID na i-delete natin sa ID ng mga products natin. Okay, so after ng get natin, ang gagawin naman natin is of course to save yung nire-remove natin na product. So, ang trabaho ng saving na yon will be yung post pa din. So, kakopy ko yon, then paste ko siya sa baba. Then again, papalitan natin yung pangalan nito. Sasabihin natin delete confirm. Yan siya. So, yun yung magiging pangalan ng method natin na to. Then, ang sasabihin natin dito, HTTP post, magkakaroon ka ng comma, and then sasabihin natin action name, then call out natin yung tinatawag natin na delete. Yan. Kasi for delete yung action na gagawin natin. So, pag nag-delete tayo, meron tayong prompt na delete. Okay? So, next is eto, hindi natin siya babaguhin. No? Kasi same thing lang yan, kagaya doon sa saving natin. Pero, eto ay hindi tayo nag-update, kaya hindi natin kailangan eto. Pero, ang kailangan natin gawin ay tawagin yung tinatawag natin na shoe list. Tapos, sabihin natin dot remove. Tapos, ang remove natin is yung nasa shoe natin. Okay, so tapos, etong part na ito is i-reload na niya or isa-save na niya yung gagawin natin na delete or yung dinelete natin na product, isa-save na niya para mawala na doon sa shoe list na meron tayo. So, eto ngayon, yung mismong controller code natin. So, I hope na-gets mo yung part ng controller natin. So, make sure na message me na lang kung merong hindi naiintindihan dito sa part na to.